Paano nga ba tayo makakagawa ng sinasabing quality content? Marami na mga idol ang nagtatanong nito sa akin. Kaya lang, sa dami ng iba't ibang comment na ginagawan ko ng paraan na masagot, ngayon ko lang ito nagawa ng isang video. Maraming salamat idol Merly Tapanan at isa ako sa napili mo na hingan ng opinyon. Mayroon akong laging napapanood idol. Kahit sa TV noon, lagi ko siya napapanood. Pero sa ngayon, sa online na lang. Lagi kasi cellphone na ang hawak natin. Yung paraan ng pagkukomentary niya, ang galing idol. Try mong panoorin. Mga kadagdag idea kung paano niya ipinapakita sa camera ang bawat travel niya. Ito yun idol. Panoodin mo ang biyahe ni Drew. Mga idol, ang ibibigay kong useful tips ngayon ay base pa rin sa aking mga karanasan at aking natutunan. Pwede mong gawin, pwede ding hindi. Bukod sa sinasabing lagyan ng value na malimit mong naririnig sa mga tutorials, mag-edit ng video, gumawa ng entertainment at nakakapagbigay ng inspirasyon, ngayon naman idol, ang mismong content naman ang ating pag-uusapan. Paano natin magagawa na mayroon na agad na magandang quality ang ating gagawing content? Gamitin natin sample ang travel vlog or content dahil ang daming gustong gumawa ng ganitong content. Huwag natin isama idol ang biglaang mga lakad natin sa kung saan. Yun bang mga hindi natin inaasahan? Ang pag-usapan natin ay ito. Yung may plano. Para sa akin, kahit anong vlog or content ang gagawin mo, bago ka magsimulang gawin ito, ay may plano. Kaya lang, sigurado ako, nag-iisip ka, paano mo sisimulan ang plano? Idol, masisimulan mo yan sa pamamagitan ng tinatawag na script. Hindi naman pag sinabing gumawa ng script, ay kailangan mong basahin ng basahin ang napakahabang script. At para magawa mo yan, gawin mo ang kahalintulad ng nakikita mo sa libro, na kung tawagin ay table of contents, para may pagkakasunod-sunod. Simulan mo sa the best intro mo sa vlog or content. Bawat vlog, laging the best intro ang gawin mo. Dahil kapag nai-upload mo na, yun na yun. Makikita na ng mga viewers mo. Kaya gawin mo na agad ang sa alam mong pinakamaikling intro na sa palagay mo pinakamaganda para sa iyo. Huwag mo habaan ng intro. Kailangan maging kaabang-abang agad para sa mga viewers mo ang mangyayari. Sumunod, kailangan alam mo ang espesyal sa lugar o kahit anong ibablog mo. Kahit sa pagluluto, bago ka magluto. Travel, bago ka magpunta sa isang lugar. At kung ano-ano pa. Alamin mo ano ba ang espesyal o mahalagang impormasyon kang ipapakita o makikita ng viewers mo. Kumuha ka muna ng mga impormasyon. Malawak naman ang naaabot ng pagsasearch natin sa social media. Madami tayong pwedeng pagkunan ng impormasyon sa bawat gusto nating gawing content. Kung naisulat mo, bawat isa ang mahalaga sa isang maliit na papel, dalahin mo ito. Habang nagbablog ka, kahit naman maikli lang, mahalaga matingnan mo ito. Kung gusto mo, makipag-usap ka sa mga nasa paligid mo. Gumawa ka na rin agad ng maikling katanungan para hindi yung kung kailan ka nasa video sa kakaisip ng isip ng mga itatanong. Maaaring makasira ng diskarte mo. Yung iba nga idol, iisang klase ng tanong. Iba't ibang tao lang ang kinakausap at iba't ibang lugar ang pinupuntahan. Nakakagawa sila ng magagandang resulta. Dahil sa bawat isinasagot ng mga taong nakakausap nila. Kung nakumpleto mo yan na nakasulat sa isang maliit na papel, may magre-remind sa'yo. Hindi ka mauubusan ng gusto mong sabihin. Dahil sa maikling nakasulat sa papel na binasa mo, marami kang magagawang kwento or komentary sa paligid mo. Huwag ka na magtaka kung bakit yung mga magagaling na mag-vlog ay nagagawa nila ang isang vlog kahit walang script. Kasi sanay na sila. Naging normal na para sa kanila ang ginagawa nila sa paligid nila. Hindi naman kailangan maging kasing husay ka agad tulad nila. Magiging katulad ka rin nila kapag nasanay ka sa camera. Kapag lagi mo itong ginagawa. At kapag nagawa mo yan idol ng paulit-ulit, darating yung time na ikaw na mismo makakapag-improve sa sarili mo. Pagkatapos niyan, sunod naman, alisin mo na ang mga boring na part sa pamamagitan ng pag-i-edit ng video. Lagyan mo ng mga effects or sound effects kung gusto mo. Basta ilagay mo lang ay yung walang copyright.
May ginawa naman akong basic video tutorial para dyan. Pwede mong panoorin. At ang title, caption at mga hashtag, kailangan related sa bidyong nagawa mo. Lahat yan, idol, maganda makumpleto mo sa bawat video na gagawin mo para magawa mo ang magandang quality ng content na gusto mo. Huwag ka magmadali mag-upload. Mahalaga, pag nai-upload mo, magiging interesado ang mga manonood. Paalaala ko, idol, kailangan din na maging maingat tayo sa ating mga ibinablog or ginagawang content. Kailangan alamin mo din kung may bawal sa patakaran sa mga nagawa mong video bago mo ito i-upload. Try mo gawin ang mga nasabi ko, idol. Kung talagang willing kang mag-focus gumawa ng mga content. Huwag mong katamaran gawin ang mga ito. Kailangan mong magtiyaga para sa pangarap mo.